Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Don't forget to like and subscribe to my channel, Ramir Boulder, for the latest update and exciting content. Ito na po. Ihatid ko po sa inyo. Kinuha ko din ako ang pambabastos ng Vice Presidente sa taong bayan. Yan ang buwelta ni ACT Teachers Representative Antonio Tino kay Vice President Sara Duterte dahil sa umano'y paulit-ulit na pagliban nito sa plenary debates ng Kamara hinggil sa 2026 budget ng Office of the Vice President, OVP. Tinawag ni Tino ang isang insulto hindi lamang sa Kongreso kundi maging sa taong bayan ang hindi pagdalo ni Duterte sa mga deliberasyon. Mula sa panukalang 902.8 million pondo, iginiit ng mambabatas na ibaba ito sa 198.8. Ang laki ng ibinaba. 902.8 ang hinihingi ng OBP. Ang ibinigay lang nila is 198.8. Napakalaki ng diferensya. Sapat lamang aniya upang matustusan ang sahod ng mga empleyado ng OBP. Yan po ang naging at panoorin po ninyo. Kinukondin ako ang pambabastos ng Vice Presidente sa taong bayan. No, dahil umaasa siya na magkakaroon ng budget para sa 2026. Mas malaking budget pa nga ang hinihingi, ngunit hindi man lamang humarap sa institusyong ito upang panindigan at ipaliwanag ang hinihinging budget. Kapansing-pansing paglaki ng hinihingi para sa supplies and materials, 43% increase po rito. At para sa professional services, 405% increase. Professional services para sa mga consultant. No, hindi po natin alam kung para saan yan. Gusto sana nating malaman sa kanya. Rent and lease expenses. Again, that's a 75% increase na hinihingi. At iba pa ang mga maintenance and operating expenses. Again, ang punto po natin, hindi po pamumulitika ang habol dito kung hindi lihiting mong mga tanong na tinatanong din natin sa ibang mga ahensya. Tama po. Bakit nga ba ayaw dumalo ni Sara Duterte sa nakatakdang nakatakdang pagdinig ng kanyang budget sa 2026? Bakit ayaw niyang dumalo? Ano ba ang problema? Bakit hindi niya kayang sagutin ang mga itatanong sa kanya? Yun lang naman ang itatanong sa kanya eh. Bakit hindi siya dumadalo? Patuloy ang kanyang pagliban sa mga imbitasyon sa kanya. Kaya ako po ay naniniwala na itong si Sara Duterte ay hindi po epektibong leader. Kung gusto niya lang. Pag hindi naibigay ang gusto niya, doon siya galit na galit. Pagpatuloy po natin. At dahil ganito po, again, kinukondin ako ang pambabastos ng Vice Presidente sa taong bayan. No, dahil umaasa siya na magkakaroon ng budget para sa 2026. Mas malaking budget pa nga ang hinihingi, ngunit hindi man lamang humarap sa institusyong ito upang panindigan at ipaliwanag ang hinihinging budget. No? Kaya at the proper time, Mr. Speaker, ako po, I will move to reduce the budget of the Office of the Vice President for 2026. Ang inihingi po is a total of 902.895 million for 2026. I will move that it be cut
only to the PS component. Ibig sabihin, yung pangsweldo lang po sa personnel. Bakit po? Dahil obligado po. No, habang nananatili silang mga empleyado ng gobyerno at isaalang-alang din po natin na ang mga kawani ng Office of the Vice President ay damay lang po. No? Naniniwala tayo na sila ay mga tapat na lingkod bayan, ngunit sa kasamaang palad ay iba ang asal ng kanilang head of office. So I will move that the budget be reduced nearly to the PS of 198.8 million pesos at the proper time, since the head of office herself has not deemed it necessary to defend the budget proposal of her office. Okay, eto na po. Ang sagot po naman ni ito, maka-DDS 'to. Sigurado po ako kasi ang kanyang, sagot, nakakampi kay Sara Duterte. Si Jean Altamonte, "It's not disrespect. BP is not required to attend budget hearing as proven by precedents. In BP Binay's case, Marcos has never been required to attend his budget hearings. And no, Tenyo, hindi ka taong bayan. Bahagi ka ng CPP, NPA, NDF na kalaban ng taong bayan. Dapat ka lang bastusin." Wah, ayos yung ang presidente hindi required, pero ang BP required. Naku po, mga baliktad ang pag-iisip nitong mga supporters ni Sara. Kinukundin ako ang pambabastos ng Vice Presidente sa taong bayan. At saka po, isa pang kumundina sa mga hakbang ni BP Sara ay si Adjong. Ito po, pakinggan niyo po ang kanyang sinasabi. On the consultancy fees, at saka yung mga additional supplies, no? So sayang nga lang kasi hindi siya pumunta. She could have at least defended that and explained to the plenary and convinced the members why she needed that 200 plus increase. Unfortunately, no explanation at all, no? That's why sa amin, my working draft would still be on the 700 million pesos. So I get, yes, you're correct. Nung time po ni former Vice President Leni Robredo, resourceful ko si former Vice President Leni Robredo, no? I think it also goes out with integrity and credibility of the person, di ba? Si Vice President Leni Robredo, because the trust rating of some of the NGOs and CSOs in private sectors are so high to a point that they are willing to cooperate, no, and assist the office. Ayon po sa kanya, yung House Committee on Appropriation Vice Chair Sia Alonto Adjong support calls to reduce the proposed 2026 budget for the office of the Vice President Duterte after she skipped the House plenary debate. Sayang lang, she couldn't be at least For the defend and current NEP, no, for explain 2026. why she needed that 200 million increase. Ayun na po ang nangyari. Ha? Ito po. Ayon din po kay Bicol Saro Representative Terry Ridon, BP Sara is not in a position to make demands to Congress. Ayon po yan kay Ridon. House Public Account Chair and Bicol Saro Representative Terry Ridon slammed Vice President Sara Duterte for her no-show at the plenary debates on the OBP's budget and for setting condition before facing lawmakers. Ayan po. Inyo pong pakinggan ang sinasabi niya.
why they needed a little bit more. No, so I think Congress is justified. I think the Vice President is not in a position to make demands to Congress. But more importantly, it reflects of course yung pong kanyang talagang paggalang doon po sa proseso po ng pagbabudget. No? So I'm quite certain some of our colleagues had been lobbying for a cut for the Vice President's budget. I think ito po, during the period of amendments, dapat mapag-aralan po talaga kung magkano po ba talaga dapat yung gugulin pa ng Vice President office, no? For 2026. So basically anything more than personal services and operating expenses, I think pwede na pong tapusin po ito. And the reason for this is, well, they never went back to Congress to explain why they needed a little bit more. No? So I think Congress is justified to basically just cut it to the barest operating levels. Saan niya kaya pwedeng gamitin yung consultancy, sir, na dagdag na hinihingi niya, tingin mo? At syempre, they can use it for additional personnel, di ba? Kung consultancies po yung pinag-uusapan. Pero, ayun na nga, I think kung ang pinag-uusapan lang naman ho natin dito, ano ho yung requirements for the office to basically function and fund the salaries of all of the staff. Tingin ko po, sapat na po yung PS tsaka MOOE niya para po dito. Okay. Okay. I think The Vice President is not in a position to make demands to Congress. Ayan po. Ayon po yan kay Terry Ridon. Ito, yung mga kondisyon ni Sara. Mga kondisyon ni Bibi Sara. Handa umano si Vice President Sara Duterte na dumalo sa deliberasyon ng Kamara para sa budget ng Office of the Vice President. Pero nagbaba siya ng dalawang kondisyon. Sa isang liham na naka-address kay House Committee on Appropriation Chairperson Micaela Swansing, sinabi ni Duterte na kailangan dumalo si President Bongbong Marcos sa budget deliberation ng Office of the President. Ayon pa sa bise, dadalo siya kung babawin ng Department of Justice ang Immigration Lookout Bulletin Order ILBO laban sa mga 7 opisyal ng kanyang opisina. Matatandang hindi muli sumipot si OBP sa sinasagawang sanang budget deliberation ng Kamara kaugnay ng pondo ng kanyang opisina ngayong Huwebes, October 2. Ibang klase ang kanyang kondisyon, no? Dumalo. Sa isang liham, naka-address kay House Committee on Appropriations Chairperson Micaela Swansing. Sinabi ni Duterte na kailangan dumalo si President Bongbong Marcos. Bakit mo pinapadalo si Bongbong Marcos sa deliberation ng yung pagdinig? Ano? Napaka-unethical naman itong bipit na to. Kung ano-anong pinagsasabi. Ayon sa bise, dadalo siya kung babawiin ng Department of Justice ang Immigration Lookout Bulletin Order laban sa 7 opisyal ng kanyang opisina. Bakit mo pinapabawi ang Immigration Lookout? Bakit? Papatakasin mo ba sila para sa darating na February 2026 kung i-file man muli yung impeachment mo, walang matatanong tungkol sa iyo, wala silang magiging testigo, walang matatanong? Naku po, ikaw talaga. Oh. Ayon naman po kay Laila Dilima, enough is enough of her brattiness. Ha? Bratinela kasi ito, halatado naman na naging siguro spoiled brat ito nung panahon ng kanyang kabataan sa kanyang ewan nakikita ko po yung ganong senaryo na si Sara Duterte kung anong ginusto dapat makuha niya. Pag hindi binigay, nako, kaaway ka.
Ganun po yan. Ah, Sara Duterte repeated non-appearance before Congress show grave insult and disrespect to this institution. If she cannot respect us, the members of the House of Representatives, at least respect the House of Representatives as an institution, at least respect the Constitution. Oo naman, dapat nire-respeto natin lahat ang konstitusyon. Kasi yung mga demands niya, wala naman sa Constitution. Kailangan mo bang present ang presidente doon? Bakit? Kalukuhan. The whole budget process is something that is being directed and recognized by the Constitution itself. So, disrespecting the budgetary process of this body is a clear case of disrespect of our Constitution. Who is she to continuously disrespect or show disrespect to to this body as an institution and to the Constitution if she can afford to be showing herself up to the Senate, including being there and uploading the former Senate President in this privileged speech, which is definitely not part of her mandate as a Vice President. Why can't she not spare a few moments of her time attending to her official function as Vice President to defend the budget of her office? Oh, enough is enough. Enough of her brattiness. So, I rise today to manifest my extreme displeasure about the behavior of BP Sara, and in due time, I will move for the decrease in the budget of the Office of the Vice President. Ayon po yan kay, Laila de Lima. Oh. I actually intended initially to move for zero budget or for the disapproval of the budget of the Office of the Vice President in light of those very questionable actuations of the part of the Vice President. But after some mulling, after some reflections, and out of courtesy also and consideration to the personnel and staff of the Office of the Vice President, I'm just now thinking of moving for the decrease. Let's say for the retention of the MOOE and personnel service budget and get rid of the operation budget for the Office of the Vice President. I will move for that at the proper time during the period of amendments, and I hope that my colleagues will join me in that amendment. Huwag niyang bastusin ang ating konstitusyon. Oo naman eh. Nakaka-insulto naman kasi yan eh. Naturingan kang Vice President, ang asal mo, ganyan. Pero sa Senado, nagpunta ka, pumapalakpak ka pa nga nung nandoon nung nag-speech, may privilege speech si Chis Escudero, nakita ka ron. Alan Tiroy, consistent kang fake news, sabi. Paanong magkakaroon insertion ay sorry, taliwas na po ito. Oh. Who is the who is she to continuously disrespect or show disrespect to this body? Hindi ikinatutuwa ni mamamayang Liberal Party's Laila de Lima ang muling hindi pagsipot ni Vice President Sara Duterte sa budget deliberation ng Office of the Vice President sa Kamara ngayong Huwebes. Ayan. Tanong ni de Lima kung nagawa ng Vice Presidente magpakita sa Senado, bakit hindi niya magawa ni Duterte na humarap sa Kamara para idepensahan ang pundo ng kanyang opisina. Tama nga naman.
The whole budget process is something that is being directed and recognized by the Constitution itself. So disrespecting the budgetary process of this body is a clear case of disrespect of our Constitution, sabi niyang kongresista. I rise today to manifest my extreme displeasure about the behavior of our Vice President, Ania. Enough is enough. Ayan na po. Okay, hanggang dito na lamang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel, Ramir Boulder, for the latest updates and exciting content. Mabuhay po kayo. Marami pong salamat sa inyong lahat. Bye-bye.